Tayo nagbabalik po dito sa Case to Face sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo si Apple. Samantala, ang inirereklamo, narito po si Rosette. Ate Pia, Kuya Alan, si Rosette at si Apple. Alam mo, prayer ko talaga na itong show na to will cause transformation sa community, sa magkakapitbahay, sa ating bansa. So nagpapasalamat kami na kahit gaano ka-personal ang mga suliranin, mga problema, ay nasi-share natin. So umpisahan ko dun lang. Kung tutuusin, hindi na kailangan pumunta si Apple sa barangay or dito. Pwede po siyang dumiretso sa piskalya. Why? Because more than 1 year yung penalty dahil qualified theft ito eh. Kaya yan qualified theft dahil nagnakaw sa environment na siya ay isang katiwala. So qualified, tumataas ang parusa dyan. Pinapasok kita sa bahay ko. Very clear ang batas natin doon na covered dyan po ang household help or kasambahay. Paano nga kung mangyari ito sa iba? Only God knows ano talaga yung kinuha niya at hindi. So at least yung dalawa inamin niya. May principle of law tayo, innocent until proven guilty. That's why may due process. Pag ikaw ba ay nagnakaw at ibinalik mo, may kasalanan ka pa rin ba? Yes or no? Yes or no? Yes. The Supreme Court has ruled that even if you return it, at the time of the commission, meron kang intent to commit that crime. Just because kakasuhan ka pa rin, it doesn't mean na wala kang points pag binalik mo. Pag binalik mo yon, most likely magkakaayusan kayo and baka naman ano yun sa mitigating circumstances. Ramdam ko na pinaparating niya sa atin ang dami niyang ginagawa. At ganito lang ang sweldo ko. Kanina, ang sabi niya is all around. Di sana sinabi niya sa amin na hindi ko na kaya yung gantong trabaho tas ganito yung price ng sahod ko. Baka may arrangement po. Hindi mo pwedeng i-reason na magnanakaw ka sa amin kasi kulang yung pinapasahod namin sa'yo. Ang dinahilan mo is, hindi naman ako hindi ko kailangan ng pera. Naisanla ko na yung telebisyon. So, Hindi, kasi po, di ba po dun sa 16,000 tsaka sa kwenta sa pagbibintangan po. Kaya Sabi ko po, kung ako po kumuha ng 60 na yan, kumpleto po sana school supplies ng mga anak ko. Pero naisanla ko po yung TV ko. Naintindihan ko naman yung puntos mo ngayon na kung meron ka nga naman 16,000, ba't ka magsasanla ng TV? Kailan nangyari na liban sa utang mo, naging garantor ka na ng ibang umuutang? Yung sa akin naman po, uutang po ako, kaltas naman po sa sahod ko. So yung utang mo, parang nagiging advance. Opo. Tapos po, nag-garantor po ako. Para kanino? Dun po sa kapitbahay po namin. Inutang ko po siya kay Ate Apple. Bakit nasa negosyo ka ba ng pag-uutang? Hindi po, wala po. Actually po, hindi po. Pautangin ko si ganito, so siya, may commission siya doon. 1,000, tutubo siya ng 200. So sa 200, may makukuha siya. Leksyon na lang sa lahat to, no? Bakit ka mag-garantor? Wala ka namang pera. And bakit ka papayag? Di mo naman kilala yung umuutang. Nangyari po kasi is, yung ginarantor niya, pumunta sa bahay namin. Okay. Na which is, bakit hindi ako makakabalik? Nagbayad ako full. Okay. May balance man, kumbaga sa 3 yan, 4 yan, yung 2 may balance. So sabi niya po sa amin, hindi nagbayad, which is nakuha niya na yung pera. So ang idea po namin, nag-guarantor siya para kunin niya yung pera. Kasi siya rin yung kolektor. Yes po. Sa kanya nagbabayad. Opo, so nangyari po, yung mismong tubo and puhunan, kinuha niya lahat. Hindi ko naman po nilalagay sa barangay yan eh. Kaso, kanina pa niya po binabanggit, so binabanggit ko na po ngayon na. Hindi po sa kanila yung kasi may pinagkukuhanan pa po akong iba. Akala po kasi nung nagpunta sa kanila ko po inirap. Involved ka ba sa pagpapautang dahil sa kawang gawa o meron ka rin kita? Wala po ako, wala po. Tumulong ka sa iba, nilagay mo naman buong pamilya mo sa kapahamakan kasi Yun nga pag po. pinagbayad, ikaw. Yun nga po, pinagawa namin. Siyempre, kung ako judge at meron krimen, iniisip ko rin parati, it's human nature, but it's also part of investigation. Ano bang motibo? Ang problema, nung inopen mo yan, part na yan, na meron ka palang ginagaranti, nagkaroon ngayon ng motibo sa pagnanakaw. Bakit? Kasi pag nagkabaon-baon ka sa dami ng ginaranti at daming maghahanap ka ngayon ng pantakip doon. Sources. So ngayon, kung ako judge, sasabihin ko, Rose, may motibo ka palang magnakaw.
may bale siya, di ba? Tapos sabi mo, nagtiis ako, wala akong sweldo. Di ba ang ibig sabihin ng bale, advance? O, so may sweldo ka. In advance mo yung sweldo mo. Kasi ang sabi ko po, ano po yung parang hindi ko po inutang yung parang babayaran ko po sa sahod ko. Nagsweldo ka, kaya lang in advance mo. So, hindi mo tiniis yon kasi dapat naman talaga magtrabaho ka. Okay. Pero yung point mo tama na hindi naman bigay yon. Opo. Okay, last point. May specific ka na kwento na isang araw nagluto ka ng spam para dun sa anak niya. Hindi gutom, walang pagkain, kaya ka nagluto. The next day, Wala na po yung mga dilata doon. tinago. Opo. Tapos sabi mo, natabangan ho ako doon. Ano ibig sabihin nun? Parang nag-ano ako na may duda. Nung time na nangyari yun, may issue na ba kayo kay Magic Sing? Wala pa po. May issue po kami. May issue na daw. Pero alam na niya, hindi pa. Hindi po alam. Ever since ayaw ko ng preservative sa Anak ko po. mo. Dahil Ako magkakasundo talaga kayo. diniretso ko po siya. Ate Rose, sabi ko sa'yo, bawal pakainin ng noodles. Siyempre, spam din. Nagluluto pa rin po sila kahit anong salita eh. So, dahil nga po kasambahay namin siya, ayaw ko masaktan siya, tanggalin na lang. Kaysa yung kukuha ulit, magluluto. But that's another lesson. Di ba po? We have to listen to each other. Kasi nga, ako man, nasa sitwasyon mo, feeling ko, binibigay ko lahat, tapos tinago yung kan. Ay, pinagdududahan ako. Pero kasi minsan nga, we don't listen. Apple, after hearing her, tama ba na ang question pa rin sa heart mo, sincere ba siya na nagsosorry at Ayun. sincere ba siyang hindi niya uulitin kahit kanino yon? So ang point, Rose, I heard you kanina, I have my personal opinion, but you know what? My personal opinion doesn't matter. What matters is yung opinion ni Apple. So we want to give you this opportunity to talk directly kay Apple if you want to. Ito yung pagkakataon mo, sabihin mo yung mga kasalanan mo, ano pa ang tinatanggap mo, anong binabawi mo, sabihin mo mula sa iyong puso, nakikinig si Apple. Kay Ate Aiza, kay Ate Nikki, Ate Apple. Alam ko, may nagawa akong mali. Alam ko, napakabait niyo. Inabuso ko lang. Sana mapatawan mo pa ako. Patawad, Ate Aiza, Ate Nikki, Ate Apple. Rosette, tinatanggap mo ba na ikaw din ang kumuha ng 16,000 at saka ng 25,000 worth na kwintas? Hindi po. Kung ano man maging decision ni Apple, meron kasing period na pwede mong i-file yung kaso. So it doesn't mean na limbawa sinabi mo ngayon, sige, isipin ko, o kaya, sige, naniwala man ako hindi yung kwintas, pero I want to make sure you don't do it to anyone. Then suddenly, mabalitaan mo she's doing it. Pwede mo pa rin i-file yung kaso. Prescriptive period, 15 years. Napakatagal nun. Di ba? So kasi kung sasabihin mong 1 month, di parang baka magpakabait ka lang ng 1 month, tapos uulitin mo. You want to say anything? Ayaw ko po kasi yung sobrang sinungaling. Doon pa lang sa factor po na binabantayan mo is stroke, then nagnakaw ka, kaka-stroke lang. Ayaw ko po kasi maging emotional kasi nalulungkot po kasi ako talaga doon sa nanay niya. Pinatay na po. Kung may chance lang po, babali po namin yung mami ko ulit. Kung kaya po namin bigay po lahat. Lalo na po, medyo nakakaluwag-luwag po kami. Bibigay ko po lahat. Kahit sabi, nag-usap po kami nung ate ko. Sabi ko, ate, kahit wala na lang ito, gusto ko. Sana, mahirap na lang tayo, pero kasama natin, mami. Tapos walang may sakit sa atin. Sabi ko, siguro the best gift po ni Lord yun. Kaya po, nung sinabi po nila sa akin, namatay yung nanay, tapos di naman po. Sobrang sakit po. Yung iyak po, nandyan lang eh. Pero yung iyak na may sincere, wala po. Hindi ko nakikita po sa kanya. Yung point na na-stroke yung ate ko ninakawan, sobrang sama po ng loob ko. Kasi yung petty cash po na nawala, kahit di niya aminin, imposible po. Gusto ko makulong siya eh. Rose, no? Personal kasi yung betrayal. So, ang sa kanya, hindi simpleng may kinuha. May sakit yung tatay niya, nagkasakit yung ate,
you betrayed them kung kailan sila mahina. Secondly, halimbawa sa akin, nung sinabi niyang ginamit yung nanay, di lang ordinaryong paggamit sa nanay. Naalala niya yung sarili nilang pinagdaanan. So it's a personal betrayal. Yung ATM na parang sinasanla, so very clear ang DSWD guidelines. This is for everyone listening. Yes po. Bawal isanla ang ATM na yan Opo. na galing sa DSWD na ang laman yan is pangtawid Opo. para sa pamilya. Matatanggal yan sa inyo. Kaya binibigay monthly yon dahil alam nga na every day may challenge. So at least every month yung pangkain man lang ng pamilya. So dun po sa mga nagpapautang, wag nyo na pong idamay yung ATM sa 4-piece kasi nga maapektuhan yung buong programa at bawal talaga. Nariyan ang ating legal staff para mabigyan lang kayo ng guide kung ano ang maaaring mga next steps dito sa pag-uusap na ito. Pero maraming salamat sa inyong tiwala. Ito naman ang kwento ni Lenny. Tama ang kanyang SSS account number, pero mali ang litrato. Ito ang kanyang ihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sina Apple at Rosette sa barangay para masigurong sisiputin ni Rosette ang ikatlong patawag ng kanilang lupon tagapamayapa. Humingi ng tawad si Rosette kay Apple at sa pamilya nito at nangako rin siyang maghuhulog ng 5,000 kada buwan hanggang mabayaran ang halagang 64,000 pesos. Meron na kayong unang kasunduan na magbabayad ka. Ito po nakapag-start na po ako sa trabaho. Mahulugan ko na po sila. Ayon kay Apple, kapag hindi pa rin tumupad si Rosette sa kasunduang pinirmahan nito, sasampahan na niya ito ng kaso sa korte. Nalinawan siya dahil ayon sa Article 90 ng Revised Penal Code, ang mga krimen na may afflictive penalties tulad ng qualified theft ay may 15 years na prescriptive period o taning para maghain ng kaso sa korte.